Hi guys, ito nga at lulutuin ko na yung mga pinamalengke ko. How to cook ginataang tilapia at dahil nga hindi ko alam, ayan nag-research pa ako. Ito na yung mga tilapiyang pinamili ko sa palengke ng Bacoor at syempre doon ko na din pinalinis. Bago iprito ay nilinis ulit natin yan at syempre nilagyan ng asin para may lasa na kapag piniprito natin. Ang gaganda 'di ba? Kasi nga pinili ko talaga yung matataba at mga malalaki. 275 pesos for 2 kilograms tilapia. Okay ba yung price o overpricing si kuya? Prepare na din natin yung pan na paglulutuan natin. Painitin na natin at lagay natin yung mantika. Gumamit ako dyan ng used oil galing sa chicharong bulaklak para tipid. Ang perfect ko magprito ng tilapia, di ba? Bukod sa non-stick kasi yung gamit kong pan, syempre binaliktad ko yan nung lutong-luto na. Eto na yung mga naluto natin. For me, mas okay iprito muna bago gataan. Yan yung mas prefer ko. Yung iba naman, diretso gata na, hindi na piniprito. Ang advantage naman nun ay mas tipid sa effort at mas tipid din sa gasol. Ngayon ay ipe-prepare naman natin yung mga panggisa. Noong una nga hindi ko alam na ginikisa pa pala to. Pero, syempre, binasa na natin yung procedure kung paano lutuin. Chamba-chamba nga lang pala to. Sana masarap. Salamat nga din pala sa tripod ko. Kahit mag-isa ko lang, pwede akong mag-video. Bili na din kayo, super gamitin ito, super sulit. At dahil tinatamad ako, hindi ko na binalatan niyang luya, hiniwa-hiwa ko na lang sa maliliit. At ito naman yung gata na binili ko. Gagamit tayo ng fresh na gata. Hindi tayo gagamit ng powder, syempre. Alam niyo bang hindi ako masyadong nagluluto? At dahil nga day off, meron akong oras. Nilaan ko talaga yung oras ko para dito. At yung pamamalengke, hindi ko rin talaga ginagawa yon. Usually, kapag namimili ako ng mga prutas, ng mga gulay at ng mga karne, nag-grab na lang ako or food panda, hindi talaga ako lumalabas. Kaya medyo challenging yung pamamalengke mag-isa sa Bacoor. Bukod sa ang hirap pagpitbet dahil nga mabigat yung dala, masaya naman yung experience. Super nag-enjoy ako. After ng paggigisa ay ihahalo na natin yung gata. Siyempre yung measurement dyan ay nakadepende kung ilang tilapia yung lulutuin mo. Hindi mawawala yung mga sili natin. Hindi masarap kumain pag walang sili. Lalagyan na din natin ng suka at paminta. Tansya-tansya na nga lang pala yan. Alam nyo na, tsamba-tsamba pa din. Kapag kumulo na, ay ilalagay na natin yung mga prinito nating tilapia kanina. Naaamoy ko na yung niluluto ko dyan. Amoy masarap naman in fairness. Wow! At nagmumukha na siyang makatotohanan. Ihahalo na din natin yung pechay. Dinamihan ko talaga yan kasi nga hindi ako nagra-rice. Yan lang yung kakainin ko tsaka yung tilapia. Inihalo na din natin yung siling green. Sa sobrang apaw niya ay tinanggal ko muna yung mga tilapia para maluto yung mga gulay. Feeling ko tuloy, epic fail na naman. Kapag naluto na yung mga gulay, ay saka natin ipapaibabaw ulit yung mga tilapia. Ayan, ang sarap-sarap tignan, 'di ba? Kapag nagluluto ako, sinosobrahan ko talaga kasi binibigyan ko din yung kapatid ko. Sabi niya naman, madami daw siyang nakain, ibig sabihin nasarapan siya, 'di ba? At mukhang nasarapan din naman yung mga staff ko. Siyempre, madami silang nakaing rice. At dito nga ay ready na yung ginataang tilapia natin. Hindi lang yan mukhang masarap, totoong masarap yan, guys. Maraming salamat po sa panonood. Huwag po tayong mag-skip ng ads. Bye-bye! Kung nagutom ka, magluto ka na din.